Speaking of being sober, no? Kasi nakasama ko siya sa Cebu. And remember yung hotel natin, pag lunch buffet, only beer. Only beer. Pag dinner, only beer. So kami umiinom. Tapos siya, ando kami to. Sabi ko, di ka umiinom. Sabi mo nga, di ba? Wala na. Tagal ko nang umiinom. Tagal na. Gaano katagal na at bakit? Wow. Sa akin, alcohol for me, I had a very long relationship with alcohol. Siyempre, like, I mean, sa mga tao nakakaalam, di ba, I've been in a lot of like issues or scandals in the past na umabot na sa punto na may police, may chase, di ba, may barilan, may kanyan. So, a lot of, pero I always had the marker for myself. And sabi ko, by the time, before I reach 35, I'm gonna quit alcohol. But ginawa ko, I decided to quit it at 34 dahil nga dun sa nangyaring issue na nangyari sa buhay ko. So, ikwento mo nga yung police chase na yun para malinaw. Ay, actually, nabalita ko. Ito was just actually maaga pa to. This is 7:30 p.m. Papunta pa lang ako sa bahay ng best friend ko, si Paolo Avellino. And then, biglang may nangyayari sa gitna ng daan. So, hindi sila naka-uniform. So, pina-flag down kotse ko na naka-shorts, may baril, tas tsinela. So, siyempre, yung jeep yung dala ko nun. So, for me, hindi ako titigil. Diba? Kung hindi ka police, hindi talaga ako titigil. Lalo na kung naka-shorts yun, may baril pa. So, dumiretso ako. Nung dumiretso ako, bigla ako inaabol na ng mga kotse. As in, parang eksena sa Batang Quiapo talaga. Nakalabas. Ganun talaga. As in, at the end of this thing, nakahanap ako ng 9 bullets sa gulong ng kotse ko. So talagang ang target nila yung gulong. Parang ganon. Pero, I mean, sa gitna ng pagpatok nila ng 9 bullets sa kotse ko, may natamaan din na Grab driver. Pero, mabuti na lang, hindi siya natuluyan. And I also made sure na, kasi parehas kaming naging biktima nung gabing to So, I had to make sure na pinuntahan ko yung Grab driver, made sure he was okay. So, thank God he's okay. Pero, ang nangyari sa akin nung gabing yon, so, unfortunately, diba, nung nangyari na yung nangyari, nakita ko yung mga sirens in front of me, tumigil ako. Yung pala, parang undercover police pala yung mga to. So, nangyari, after all of that stuff happened, parang may utang ng loob sila sa akin. Kasi, bawal magpaputok ang police kung wala kang dalang baril. So, anyways, naayos yung problema. Eventually, after 1 year, bumalik ako doon kung saan nangyari lahat sa Mandaluyong City Jail. And for, nag-usap kami ng police, I asked them for a big favor. Sabi ko sa kanila, sir, may show kasi akong gagawin na magiging preso ako sa show na ito. So, nakiusap ako dun sa Mandaluyong police. Sabi ko, possible bang mag-immerse ako dito sa Mandaluyong City Jail for 6 months at that time? So, pinayagan nila ako. So, because of that really big incident that also, pushed me to be sober, parang nagamit ko rin yung incidenting yun for my own betterment, for preparing for a role. So, nakapag-immerse ako sa Mandaluyong City Jail for, I think, 6 months supposedly, pero umabot kami ng 10 months na nag-immerse ako doon. Pero nung inahabol ka, binabaril, pumasok ba sa isip mo na, eto na. Naman. Kasi baril totoo. Like, nalala ko na nangyayari to. Actually, like, to be honest, I haven't really hindi ko siya masyado kinukwento. It's not something I openly talk about. But, parang umabot sa punto na, alam mo yung pagtingin ko sa rear view mirror ko, tapos nakikita mo yung pumuputok yung baril, di ba? Many times, may moments na nakakala ko ito na yun. Talaga. Siyempre, so, kaya rin sabi ko, when you go through a big moment like that, syempre, not to mention na, syempre, pag lumabas sa social media, kanya-kanya ng pagbabati ko, syempre, ikaw lagi yung mali, diba, sa unang labas ikaw kasi yung sikat Hindi mo na nila iisipin na, okay, nasa tama yung celebrity, lagi naman nasa mali. Diba? So, ito na yung pagbabati ko. Sabi ko, habang nangyayari lahat yun, while I was being traumatized, na-trauma ka in that moment, I was in my room, hindi ko ma-on yung ilaw kasi nga parang ang dami nangyari. The night before, paputok, malapit na makulong, eto na yung cellphone mo, pagtingin mo sa telepono, puro pagbabatikos ng tao. And in that moment, I really said, God, this is happening to me for a reason. Sabi ko, okay, di ba, hindi ako nakulong, walang masama nangyari, pero hindi ko sasayangin itong moment na to. This happened for a reason. Di ba? The easiest thing to do in that moment is to say sila yung mali.
Diba? Na wala akong ginawang mali. Pero sabi ko, nilagay ako sa position na to for a reason. So, and in that moment, in my room, habang nangyayari lahat yan, I really made the decision. I made the very difficult decision na kaya ko rin sabihin na one of the hardest decisions I ever made in my life was to say na, you know what, from now on, hindi na ako inom. That was the last. Ano yung cold turkey? Tinigil mo cold lang? Turkey. Yun ang pinaka-the best na. Sir, hindi ko yung downplay. Like, that was, quitting alcohol for me was the hardest thing I ever had to do in my life. The hardest. Lalo na kung, di ba, if you're coming also from a position where I was, na ito, kasama yun sama sa showbiz, di ba? Like, pagpag mo, inom, di ba? Or ka talaga. Showbiz party, inom. You get a lot of like, siyempre, lalo na for me at that time also, it's kind of like the life of the party, quote-unquote. So, alam mo yung pag-upo mo pa lang doon, inom ka na agad to give you that courage, that confidence, di ba? So, it was the hardest decision of my life, pero it was the best decision also of my life.